Hello TV fam, welcome sa panibagong vlog. So kung mapansin nyo, pareho pa rin yung suot natin kasi continuation lang to nung vlog natin kanina. And since mahaba-haba pa naman yung araw, naisipan ko ituloy na lang natin yung pag-vlog natin. Ayan, sama natin si Joyce, si Clark at saka si Cal. Sayang naman kasi yung araw eh, ngayon lang lumabas, kaya dapat sulitin natin. I even found a bedroom for him. Tignan nyo kung gaano kadaming tao dito ngayon sa Stevestone. Ayan o. Daming tao. Siyempre dito tayo magtatanghalian. Ang lunch natin is 4 o'clock. Good morning TV fam. Ang date today is January 16. And maaga tayo pumunta sa opisina ngayon. Actually kanina, gumising tayo ng maaga, around 3 in the morning. Ganun din ba kayo? Pero ako kasi, ang style ko is mas nag-work yung ating utak pag umaga. First thing in the morning, fresh yung pag-iisip natin, so mas nakakapag-isip ko ng maayos. So pag meron akong kailangan tapusin, normally inaagahan natin ang gising natin para nang sa ganoon makafocus tayo at makapag-isip tayo ng mas mabilis as compared to kung paano ba tayo nag-analyze, nag-iisip, nagsa-strategize on a normal working hours. So dahil nga maaga tayo gumising, maaga din tayo pumasok para matuloy-tuloy natin yung train of thought natin at matapos natin yung ginagawa natin. Now, maiba tayo sa topic. So, nakita nyo naman yung upload natin on the last vlog. Ang pinag-usapan natin is, kumusta na ba ang real estate price at ang real estate per se sa Richmond? No, dahil nga kami, nagpaplano kaming lumipat, mag-upgrade in a sense, para magkaroon ng mas malaking lugar for our family. And for our family na maninirahan na sa amin, which is yung si mommy tsaka si daddy. Anyway, I wanted to update you lang din, no? Kasi nakuha namin yung letter, yung parang BC assessment ng property namin. And to think na yung assessment namin mas mataas doon sa listing price. Kasi in all reality, kahit na sabihin nilang yun yung assessment nila nung value ng property mo, ang nagdidikta pa rin dyan is yung buying capacity ng mga tao. Kahit na i-assess nila, oh, your property is assessed this much. And pag ikukonsidera mo yung actual na nangyayari, ano ba yung mga kayang ma-afford ng mga tao dito sa Richmond, yun pa rin yung kadalasan na nasusunod. So in our case, nung tinignan nga namin at kinumpare namin yung assessed value versus yung listing price namin, it is actually close to 20,000 less. So you could just imagine, yan ang actual sad reality ng current prices ng mga real estate ngayon dito sa Richmond. Now, in support dyan sa topic na yan, na siguro pag-usapan na lang natin to mamaya pagka pauwi na tayo kasi nasa parking na tayo. Pero gusto ko lang maabisuhan kayo as early as now na magkakaroon ng another adjustment. Interest adjustment ang Bank of Canada around January 27. So, isa yan sa mga bagay na inaantabayanan natin. Okay, sabi ko nga na inaantabayanan natin yung adjustment sa January 27 regarding sa interest rate na adjustment na gagawin ng Bank of Canada. So more on that mamaya pagkatapos ng trabaho natin. Hello TV fam, magandang gabi. Magandang gabi Clark. Anyway, kumakain kasi ng tsokolate. Di ba, kanina, nabanggit ko na may paparating na pagbaba ng interest rate galing sa Bank of Canada.
na pagbaba. It's either quarter of a point or 0.5. No? So, kanina, saktong-sakto doon sa panag-uusapan natin, nakita namin yung mga comments nyo doon sa huling vlog namin. And marami sa inyo nagandahan doon sa house number 2. Ang price nun is 999,900. Yun, oo. Ayun si Joyce. So, yun yung presyo niya. Baka siguro, kaya nila nagtaas kasi nakita nila yung assessment file nila. Hindi kaya? Pwede. Kasi may dumating na BC assessment notice. No? And yung assessment notice nga na yon, naka-indicate doon na yung property namin nag-appreciate. So, I'm expecting lahat ng property nag-appreciate dito sa Richmond. So, isa yun siguro sa mga factors na nag-contribute. Kasi nakita namin ngayon lang na parang nirelist yung property. So, ibig sabihin, walang nag-offer? Wala. No one's capable siguro of buying. Then why did they increase more? In anticipation lang kasi yan. Kasi ito yung first quarter, ito yung parang pinaka malakas magbenta ng property. Yung papuntang spring, so parang feeling ko, nirelease nila yung property dahil nakita nila yung assessment, tumaas yung property, excuse you. You're farting in our vlog! You say, excuse me? Steam. So, yeah, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. Dumating yung BC assessment, tumaas yung property value. Nung nakita siguro nila na tumaas yung property value nila at walang nag-offer nung nag-open house sila over the weekend, biglang nirelease nila yung property nila, pero ang laki ng tinaas by 250,000. 250, di ba? 999 and then ngayon 256, 259, 1259 yung new price nung property na binisita namin yon, knowing na it's below $1 million originally. So ngayon nasa 1.25659 na. So ang laki ng tinaas, 'di ba? Kakaiba talaga yung tinaas niya. So, another factor, sabi ko nga kanina, is yung interest rate ng Bank of Canada. Kasi nga, mayroong projection na bababa naman by 0.25 or quarter of a point or 0.5 at the highest. Yung interest rate pagdating ng January. Ngayon, parang nagdadalawang isip kami, dapat ba i-release natin yung property din namin para na sa ganoon makasabay kami sa pagtaas nung mga presyo? Kasi kung hindi kami magtataas ng presyo, ang risk namin is baka hindi ka agad mabenta, mag-aantay ka talaga. And another risk namin is kung mabenta man namin, yung mga bibili namin, mas mataas na yung presyo niya. Kailangan pag-isipan. Meron kasi kami panibagong request na naman over this weekend. Request to view the property. Medyo, ang sabi nung aming realtor is, yung excitement daw na nararamdaman niya dito sa mag-view, potential na bibili ng property, is medyo mataas. Kasi parang nung kinausap siya, nung realtor, parang very open daw sila. Open daw sila, flexible daw sila sa pag what do you call that? Ano yung pag take over? Ano yun? Closing date. Hindi closing date eh. Ano tawag doon? Handover, turnover. Turnover date? Parang ganun? Possession date. Possession, yun. Open na open daw sila sa possession date. Pwedeng mapabilis, pwedeng mapadelay. No? So, the mere fact na open sila, sabi nung realtor namin, baka parang magandang sinyalis dahil nga hindi parang they will accommodate kung ano man yung magiging circumstances namin. Kung halimbawa, natatagalan kami at hindi kami kagad makahanap ng property, yun yung pwedeng mag-i-extend, no?
Or kung pabilis man at gusto na naming i-close yung deal para wala tayong magiging problema sa pag-offer natin dun sa bago nating lilipatan, pwede din daw sa kanila. So ito, this is a young couple. Dito rin sila nakatira sa Richmond. And ikakasal daw kasi itong young couple na to this March. So before or after sila ikasal, that's what they're planning to do is to buy a place of their own. So, nag-schedule lang nga tayo. And again, no, today is Thursday, tomorrow is Friday. Kinabukasan, kailangan na naman nating maglinis ng bahay. Although ngayon nga, parang yung effort natin pababa na ng pababa. Dahil nakakapagod naman talaga na naglilinis ka na naglilinis. So anyway, yun na. Gusto ko lang kayong i-update na ito kasalanan to ni BC Assessment na nagpalabas na naman sila na tumaas daw yung value ng property. So ibig sabihin mas malaki na yung tax na babayaran na naman natin, no? This year. And another dagdag gastusin na naman yan in a sense. Tanong ko lang din sa inyo, nakita nyo ba yung news about, I think naman very aware din naman siguro kayo kahit papano sa nangyayari between Canada and US. So between Canada and US, di ba nasa news, no, nagtutweet si Trump na sinasabi niya na papatawan niya daw yung Canada ng 25% na taripa or tariff. No, taripa talagang ang lalim. No, sa lahat ng mga goods na pumapasok sa US. So malaki ang impact nung tariff na 'yon pag natupad at na-implement 'yon. Ang sabi nila sa nakikita kong mga article, i-implement daw 'yan. Hi, Corky. So i-implement daw 'yan ng January 20, kung kailan i-inaugurate si Trump sa kanyang bagong posisyon. So, yun yung tawag ito. So, on January 20 nga, ang daming nangyayari, no? Ang daming movement, interest rate, cost, no? Tapos ngayon, tariff, tax. Ang news is i-implement daw yung tariff sa Canada of 25% sa lahat ng produkto na papasok sa US. At 25% naman sa produkto din ng Mexico. Lahat naman daw ng galing sa China ay i-imposean ng 35%. So 10% more than pati China? Pati China. I-implement na nila ng tariff come January 20. So parang sa isip pa lang natin, parang madaming haka-haka, no? Lalim, haka-haka. Ang sabi nila is, tataas daw ang cost of living sa US dahil dyan. Kasi nga, yung mga produkto na manggagaling sa either sa US, ay sa Mexico or sa Canada, lahat plus 25% pag binili ng mga citizens ng taga-US. So, anong effect niyan sa atin? So, may news. Ang sabi nung BC Premier, anong pangalan ng premier natin? David? EB. Oh, EB. Oh, yun. So yung premier ng BC, sabi niya, ang implication daw niyan would be, approximately lang to $66 billion yung parang mawawala sa Canada. And in turn, doon sa $66 billion na yon, ang effect din daw nun is mawawalan or mababawasan ang mga trabaho sa Canada by 124,000. Naisip nyo pa lang, no? Parang hihirap yung buhay mo, lahat ng tataasan, tapos mawawalan pa ng trabaho yung mga tao. Kakaiba ang mga nangyayari. Enero pa lang ng 2025 to, hindi pa tayo nakakausad ng first month ng 2025 at napakadami na talagang nangyayari. So, abangan natin yan. Tingnan natin kung matutupad ba talaga yan. Anong tingin nyo? In favor ba kayo sa nangyayari? Dapat ba na ganito yung maranasan? Ano yung mga tingin nyo na dapat gawin ng government natin, lalo na yung mga nakatira dito sa Canada,
para mabigyan ng solusyon yung mga ganyang klaseng problema. Kailangan mag-change of my heart si Trump. Change of Someone heart? should convince him na it will backfire sa US. Oo nga, ganun nga. Pero parang Yung ano tariff eh, war niya. parang oo, totoo yun. Hindi ko lang alam kung meron siyang tao na pinapakinggan kasi parang right now, kung ano lang yung tingin niyang gusto niya, ano yung iniisip niya, yun lang sinusunod niya. Anyway, so yun yung magiging effect niya dito sa Canada. So you can just imagine, kung nahihirapan na kayong maghanap ng trabaho, ngayon pa lang sa Canada, what more pa in the coming months. Lalo na pag na-implement yan at lalo na pag nawalan or nagsimula ng maramdaman natin yung pagbaba ng current employment dito, sa BC lang yung pinag-uusapan natin by 124,000 jobs. So, napakahirap, napakadaming uncertain na mga bagay-bagay. At gusto lang namin i-share sa inyo itong mga nakakalap nating news, kahit na pre-news pa siya kasi hindi pa naman talaga formal announcement yung binibigay nung ni Trump or anyone from the government ng US na talagang ipapatupad na yan. Pero push pa rin si Trump sa kanyang mga post, mga tweet niya na talagang yan ang mangyayari kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao. Anyway, medyo nag-ready na tayo matulog, no? At Nakulak pa ka na, ready ka na. Oo, sabi ko nga sa iyo, napakahaba ng araw natin ngayon. Kanina pa tayo naantok. Pero since meron tayong mga news articles at meron tayong mga video clips na nakita either sa YouTube, sa TikTok. Ay, speaking of TikTok, meron pang isang news. Dahil sa US. Dahil nga by pag-upo ni Trump, no, by January 20, January 20 next week na 'yun, 'di ba? Monday, mawawala na ang TikTok sa US. Ibaban na ang TikTok sa US. Sure na 'yan? Yeah. Kaya ngayon, naghahanap sila, yung TikTok, naghahanap ng pwedeng company na pwedeng bumili para hindi sila mawalan ng presensya sa sa US. Naghanap sila ng US company. Yes. Bibili ng TikTok. And nakita ko sa isang clip na si Mr. Beast nag-o-offer. Sabi niya doon sa CEO ng TikTok, dala-dala niya daw yung lawyer niya, dala-dala niya yung attache case niya, no? I'm ready to buy TikTok, sabi niya gano'n. Hanapin niyo na lang sa YouTube. So, ano pa na TikTok? Hindi ko alam, baka TikTok pa rin, pero Mr. Talk. Pero si Mr. Beast nag-o-offer siya na siya yung bibili kasi nga para kailangan daw kasi American company yung majority owner nung TikTok para i-allow pa rin sila mag-operate. So anyway, yun lang gusto ko lang i-share, no, ang daming nangyayari kaliwa kanan, no, sobrang daming moving parts, moving news na hindi natin alam kung matutupad ba, hindi ba matutupad. Pero hindi naman masama na malaman natin itong mga to in advance. Kasi at least makapaghanda tayo. Ano ba yung magiging epekto niyan sa buhay natin? Ano bang magiging epekto niyan sa inyo? And itong video na to is hopefully nakatulong kahit paano. Anyway, so maraming salamat, no. Yung video natin natapusin natin ngayon. Kung hindi pa kayo subscriber ng ating munting channel, click nyo na yung subscribe button, yung notification bell, and mag-comment down below kayo kung meron kayong mga naisip tungkol doon sa mga sinabi nating either good or bad news sa inyo in this video. So, hanggang sa muli, magkita-kita tayo ulit sa next vlog. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of